ka na? Hindi na. Yun na yung huling message niya. Ngayon lang niya inaantay yung ano. Nakapag-book ka na ba kagabi? Forgot. May salamin si Sis, oh. Ayaw niya daw mag-vlog kasi binangungot siya. Ito po ang Hoi An sa morning. It's 6:40. Pupunta kami sa pick-up point. Kasi may pupuntan kaming temple. Then ito yung beach na maraming tao kagabi. Ganito siya pag umaga. Para siyang floating market, no? Oo. Ay, lanterns pa din. Kala ko mga tinda. Lanterns pa. Ang dami, ang dami pala dito. Hindi ka pala sila dati. Ganda ng araw. Ito po yung eksena ng palengke nila. Parang palengke dito sa mga probinsya natin. May bridge, oh. Motor. Pabalik na si Sis. Nakapag-breakfast na kami, tapos nag-aabang na lang kami ng shuttle papunta sa Misong. Tapos natatain na ako. Kasi nag-coconut coffee kami for breakfast. Ako pala, tapos nag-bunny kami, hati kami sa bunny. Ang ganda ng bridge kasi mukhang buwan yung shape. Ayun yung tulay na paglabas mo palengke. Tapos yung tulay after na yun yung tulay na malapit sa accommodation namin. Ching! Tatain na ako. Thank you, lagi naman akong brainy, hindi lang nare-recognize. Wala ka lang tiwala sa sarili mo. Wala na tayo sa sarili. Punta na po kami sa Mison. Mayusan yung pagkakapronounce nila, no? Ay lang po namin ng shuttle. Sabi ni Mami, pag tumatakbo daw, nahihilo siya. Ikaw? Hinihingal. Suot ko yung bago kong earrings na overpriced. 100, mga around 100 siya nung kinonvert ko kagabi. I'm in the shuttle right now. Yeah. Nahihiliti ako. Ini-inspect na po ni Sis. So, ano masasabi mo? Pex. Dapat pala din laking hat. Pick up. Ibalabal ka na. Hindi na po ng ticket si Ceci. Then ang alam ko, may museum sa loob. Tapos may shuttle papunta sa mismong temples. Yeah. Kaabang na po kami ng shuttle. Ito po si Ceci sa harap. I put a bottle inside a baby doll, and then every time you drink, just open the head. Like that. Yeah, just hold the baby like that. No, they did that, and they like put a blanket over it. So when you open it, like you pick your arm. Kanya si Sis, pero kita ko po sa mirror. Ang feeder ng hangin. Si Sis. Kaya niya yan. So, itong temple na to para daw siya sa God of Wealth. Ganon. So, Gloopsy. Mas maganda dito mo. Pasok po kami. Tabi-tabi po. Room lang siya. Palagad lang mga maintenance/renovation. Ito.
Itong group BCD, nasira pala siya during 1970s war. Tapos, under restoration siya. Bakit nasira? During 1970s war, kasi may part daw dito na parang pinabagsakan ng bomba ng Amerika. Kasi dito daw nagtago ata yung mga Kotbien. Ay, ano yan? Kong Viet, ganun. Uy, sabit ka nga, sis. Feeling ko maganda dito pag mga golden hour. Parang ayutthaya yung dating. Sa group A na tayo. Tapos sabi nung ini-eavesdrop naming tour guide. Ito daw yung pinakamalaking temple. Tapos nasira din siya nung bombing during war, then restore. So sabi, ito dong temple para daw sa directional gods. Tapos opposite siya sa group B. Ito na po tayo sa temple group G. Ito yung kapatid ng H, yung pinakauna nating pinuntahan. Tapos ito daw yung temple na para kay Shiva. And then ito rin daw yung temple na yung structure is parang kapatid nung sa mga Khmer na temple ng Cambodia, from Cambodia. Na yung group G. Tapos sobrang detailed. Nabasa ko dun sa entrance tong mga parang demonic figures daw is para go away yung mga evil spirits. Kaya siguro may mga ganyan dito sa paligid. At sobrang detailed niya. So I think hindi siya restoration project. Ito talaga yung original. Tapos siguro maintain or nilinis na lang. Ito na yung group G. Group E. I think group E na to. Then wala akong makitang malaking paliwanagan. Pero ito pa lang yung so far yung mga nababasa ko. Yung parang table sa likod ng tomb. Parang tomb is pag nilagay ka dun parang offerings ata siya sa king that time. Then ito gatekeeper siya. Ang pangalan niya is Dvarapala, guardian gatekeeper of this temple. Then ito din siya parang bull na gatekeeper din. Then usually nilalagay siya sa mga entrance sa mga temple ni Shiva kasi god of fertility, ganun. So parang related din sa fertility. Then ito pa. Andun si Sesa sa likod, nag-aantay siya. Paras kaming pawis na. Sorry, Ses. Itong parang tombstone, para pala siyang listahan ng mga kings at saka yung mga I'm not sure if predecessor or successors, ganun. Tapos may nirecord akong video kanina, pero naka-camera mode pala siya. Meron ditong mga items na related sa Champa period, pero nilipat na sa Danang Museum. So, meron lang silang mga pictures dun. Then, paliwanag kung ano yung mga naka-ukit dun. Yun. Pasok. Walang pasok? Pero makakadita ang dress na. Ah, yeah. Mga pa-retirement age na. Charot. Okay ka pa? Parang tapos na tayo. Parang tapos na rin ako. Ay, shoota. Hindi ka lang malaglag. Meron po kaming classmate. Anong temple to? Wait. Tignan natin sa kodigo natin. Temple Tower N. Ito na yung Tower N. Na kami ng shuttle at ang dami namin kakumpetensya. Tapos si Princess nauurat na siya sa akin. Namumula na po yung batok niya. Ayun pa doon si Ses. Kasi napagod ata si ate girl. Kaya umupo muna siya. Sa'yo sa likod. Natingin somewhere sa loob si Ses ng bag. Yun ang kito, parang may ano sila sa ilalim. Tapos nakapag-lunch na din kami at nakapag-coffee na si Ses. Tapos gusto ko ng fruit juice. So tignan ko kung may tig-15 ulit ng fruit juice. Kasi kailangan ko magtipid.
Dito po ulit kami sa Hoi An nighttime at ito yung favorite part namin every night. Kahit 2 nights lang naman kami dito. Parang mas Ang ganda okay. ng night lights. Ang ganda. Parang mas okay. I-edit mo na lang para mas vibrant yung colors. Ang ganda, diba? Ang ganda ng lanterns, ang ganda ng bangka, ang ganda ng reflection ng ilaw sa tubig. Ang ganda ng street lights, ang ganda ng mga tao. Mas maganda to. Charot. Sabay charot. Ang ganda! Another video, ang alog pala ng hawak ko kanina sa sobrang excitement. Maganda na yung pagkadilim niya. Ina-exercise po ni Ses ang photography skills niya para ready siya pag may magpa-picture sa kanya mamaya sa tulay. Ay, ang ganda. Hello! Si Bear, oh. Si Bear.